Ito yung mabilisang pagtingin natin sa desisyon ng Korte Suprema sa GR Nos 278353 at Ayos ka Google dilaman mo kami dito 278359 saan kami tungkol to sa tatawid mga dyan? petisyon kontra sa Animal impeachment na proceedings yan. kay Vice Presidente Sara Duterte. Importante to kasi alam mo nililinaw nito yung mga key rules sa impeachment process natin sa ilalim ng Constitution. So ano yung tatlong mahalagang punto dito? Una, nilinaw ng Korte na ang impeachment hindi lang yan basta political na laban. Isa itong legal at constitutional na proseso. Sui generis nga raw. Kaya naman, yung mga karapatan natin sa Bill of Rights, lalo na yung due process o tamang proseso, kailangan sundin. Ibig sabihin, pwedeng silipin ng Korte Suprema pag may matinding abuso sa kapangyarihan, hindi ito basta political question lang na labas sa puder nila. Pangalawa, pinag-uusapan yung one-year bar rule. Yung bawal mag-impeach ng higit sa isang beses sa isang taon, di ba? Sabi ng Korte, magsisimula lang yung one-year ban na yan kapag yung naunang reklamo na-dismiss na o natapos na talaga. Sa kaso ni VP Sara, yung pang-apat na reklamo, yung Articles of Impeachment mismo, yun yung itinuring na bagong proseso na nagumpisa ng panibagong one-year bar at nag-block sa mga naunang tatlong reklamo. At panghuli, binigyang diin talaga yung due process sa impeachment. Kailangan daw may sapat na ebidensya kasama nung draft ng Articles of Impeachment. Tapos, dapat maibigay to sa lahat ng membro ng Kamara at sa mismong respondent bago pa man ipadala sa Senado. Dito sa kaso, di nasunod yun kay VP Duterte. Walang kopya ng draft at ebidensya na naibigay sa kanya at sa Kamara. Kaya, idiniklarang null and void ab initio, walang bisa mula pa sa simula. Sa madaling salita, pinapaalala ng desisyong ito na ang Korte Suprema ay may kapangyarihang bantayan ng proseso ng impeachment para matiyak na nasusunod ang konstitusyon at inigagalang ang tamang proseso.